Magandang araw ng Martes Santo. Narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Ikinatuwa ng pamahalaang Pilipinas ang inilabas na resolusyon ng United Nations Security Council na nananawagan para sa agarang tigil putukan sa Gaza bilang pagunita sa Ramadan. Sa isang pahayag sa X, kinatigan ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang desisyon ng UNSC. Aniya, kinakailangan ng agarang pagpapatupad nito lalo pat matagal na itong naantala. Ayon pa kay Manalo, kailangan ng mabilis at nagkakaisang aksyon para malutas ang humanitarian crisis na dulot ng bakbakan sa pagitan ng Israel at ng grupong Hamas. Batay sa inilabas na resolusyon, maliban sa tigil putukan ay ipatutupad ang pagpapalaya sa lahat ng bihag at ang malayang pagpapapasok ng humanitarian assistance sa Gaza. Ayon kay Manalo, maiibsan nito ang paghihirap ng mga inosenteng naipit sa bakbakan at magbibigay daan sa pagsisimula ng kapayapaan. Inilabas ng UN Security Council ang resolusyon noong Lunes, March 25, kung saan 14 na bansa ang pumabor sa ceasefire habang tanging ang Estados Unidos ang tumutol. Bago ito, ibinasura ng Konseho ang panukala ng Russia para sa isang permanenteng tigil putukan. Inaasahang mararamdaman sa bansa ang epekto ng tag-init na dala ng El Nino hanggang Agosto ngayong taon. Ayon kay Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. nasa 48 probinsya na ang apektado ng tagtuyot sa kasalukuyan, pero posibleng umakyat ito sa 54 pagdating ng Mayo. Inaasahan namang mula sa 24 na probinsyang apektado ng dry spell, bababa ito sa 10 sa kaparehong buwan. Aniya, posibleng magpatuloy ang tagtuyot sa ilang probinsya hanggang Agosto. Meron ding ilang probinsya na sabay na mararanasan ang mga epekto ng El Nino at La Nina. Naunang iniulat na Solidum na may 62% tsansa na mararanasan ng bansa ang La Nina o panahon ng di normal na pag-ulan sa darating na Hunyo. Bilang tugon sa epekto ng El Nino, gayon din ang paghahanda para sa La Nina. Hinikayat ni Solidum ang publiko na pag-aralan ang El Nino Southern Oscillation Platform ng DOST. Ito'y para malaman ng lahat kung paano maiibsan ang epekto ng mga fenomeno na ito sa pagkain, tubig, kalusugan, kaligtasan at kuryente. Muling nanawagan si National Security Advisor Eduardo Año sa mga natitirang miyembro ng CPP-NPA-NDF na tanggapin ang alok na amnestiya ng gobyerno. Ayon kay Año, bukas ang imbitasyon para sa mga rebeldeng gusto nang bumalik sa lipunan at muling makasama ang kanilang mga pamilya. Aniya, tumatanggap ang National Amnesty Commission ng application batay sa proklamasyon ng amnestiya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito'y para tuluyan na ring matigil ang mahigit 50 taong pakikibaka ng mga komunistang rebelde sa bansa. Ayon pa kay Año, libu-libong miyembro ng NPA at milisya ng bayan ang sumuko na sa gobyerno noong 2023. Patuloy naman ang National Task Force and Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC sa paglansag ng mga natitirang guerrilla front sa bansa bago matapos ang taon. Sugatan ng ilang Pilipinong scientists at researchers matapos silang atakihin ng China gamit ang kanilang helicopter habang nasa Pag-asa Island. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nagsasagawa ng pagsusuri sa yamang dagat ang grupo sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea nang bigla silang atakihin ng kabilang kampo. Sa isang video na inilabas ng BFAR, isang helicopter ng People's Liberation Army Navy na may tail number 57 ang nakitang lumilipad sa bahagi ng Sandy Cay 3 at 4 at sinusubaybayan ang aktibidad ng grupo mula sa UP Institute of Biology at National Fisheries Research and Development Institute. Sa video, makikita na sinubukan ng helicopter na lumipad ng napakalapit sa sandbar kung saan nakapwesto ang mga Pilipinong researcher. Ayon sa BFAR, natakot ang mga ito nang magsimulang bumaba pa ng halos 50 talampakan na lamang ang helicopter na tumagal ng 10 minuto. Nagtamo ng minor injuries ang mga scientists at BFAR personnel dahil sa lakas ng hangin at mga debris na idinulot ng mababang paglipad ng helicopter. Isang tauhan ng BFAR na nagmamanman ng underwater drone ay halos malunod dahil hindi siya makalabas ng tubig sanhi ng malakas na hangin.
nailigtas siya ng kanyang mga kasamahan. Naganap ang pangaharas sa mismong araw din kung kailan inatake ng China Coast Guard ang bangka ng Pilipinas na magdadala ng supply sa Ayungin Shoal. Dahil sa pagbomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard, nasira ang Yunaiza May 4 habang 3 sakay nito ang nasugatan. Sa gitna ng pagtaas ng mga kaso ng pertussis o whooping cough, nagpaalala ang Department of Health sa mga magulang na huwag halikan ang mga bagong silang na bata sa labi. Ayon kay Health Undersecretary Eric Tayag, bagamat maaaring maiwasan ang sakit na pertussis sa pamamagitan ng pagbabakuna sa mga sanggol, makabubuting umiwas din sa paghalik sa kanila sa labi, lalo na kung may sipon. Maaari ding maipasa ang pertussis sa pamamagitan ng pag-ubo o pagbahing kahit pa nasa 3 talampakan pa ang layo sa sanggol. Ayon naman kay infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante, maaaring humantong sa kamatayan ang ganitong uri ng sakit kung hindi agad maaagapan. Paalala sa publiko, magsuot ng face mask at magpabakuna bilang proteksyon sa nasabing sakit. Ang mga sanggol na tinamaan ng pertussis ay nakakaranas ng sinat, sipon at ubo at pagsusuka na tumatagal ng 10 araw. Maaari din silang makaranas ng sleep apnea o paghinto sa paghinga habang natutulog. Sa ngayon, nagdeklara na ng outbreak ng pertussis ang Quezon City at Iloilo City. Tiniyak naman ng DOH ang pagdating ng karagdagang 3 milyong dosage ng bakuna kontra pertussis sa lalong madaling panahon. Makatutulong din naman ang paparating na bakuna para labanan ang diphtheria, tetanus, hepatitis B at Haemophilus influenzae type B. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako po si Marita Muahe, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.